Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Kitty Duterte 1 hour ago. Tito Soto, pinag-iisipang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Of course, versus BP Sara, no? Anong hangarin niya na kung sakaling manalong presidente para umano matigil na ang korupsyon? Wow! Palakpak naman dyan! Galing, ano? So, corruption czar ang tawag na, anti-corruption expert si Senator Soto. Sabi niya, ayon kay Tito Soto, para matigil na ang korupsyon sa Pilipinas, kawawa ang mga kabataang Pilipino. Dahil dito, inamin niyang may balak itong tumakbo sa 2028 pagkapangulo. Ngayon, talamak ang korupsyon. Anong ginagawa nila sa Senado tungkol sa corruption issue nito? Kinondina na ba nila ang mga kumusta ang kanilang investigasyon sa Blue Ribbon Committee? Meron bang direksyon? Kanina nga may nabasa kong post sa thread ito Si former Executive Secretary Lucas Bersamin nagpahayag, hindi ako dadalo sa Blue Ribbon Committee hearing dahil alam ko nang mangyayari yan, gagawin nila talaga akong mastermind. Sampahan na lang nila ako ng kaso. So what does that mean? Wala nang tiwala si former ES Bersamin sa Blue Ribbon. Ako, kung tanungin niyo ako, nawalan na talaga ako tuluyan ng gana sa Blue Ribbon. Hindi katulad nung umpisa, nung si Senator Marcoleta pa. Ang ganda ng direksyon. Malapit nang matumbok ang masterminds. Mga masterminds. Then, nung napalitan siya, nandyan si Senator Lacson, okay pa naman. In fairness, kay Senator Lacson, ang ganda ng simula ng kanyang Blue Ribbon Committee hearings. Meron pa nga, matanda ko, twice a week. Kala ko, tuloy-tuloy na yun. And then, nung dumating ang isang Orly Gutesa, nagbago ang lahat. Imbes na pursue the lead. Ganun yun kung sa investigasyon. Kung may lead ka na, doon ka na. As the evidence leads. Ganun lang. Very simple man ang investigation. Anong ginawa nila kay Gutesa? Question ng background, kung ano-anong kan. Pinaghinalaan. Notary public ang naging issue. O ano ngayon? Nagsalita si Saldico. Tahasang niyang inamin, totoo ang sinabi ni Orly Gutesa. Nag-deliver sila ng pera sa Forbes Park sa Malacanang para kay Martin Romualdez at kay PBBM. Nabubutata sila. Diba? So, ngayon, concern sila sa corruption. Di ipakita na nila ngayon. Totohanan na walang, ang perception ng iba, taong bayan, is may prinoproteksyonan. Si Senator Soto. Tinanong siya ng media, sino ba yung, basta isang sikat na host, anchor ng TV na, perception, you are protecting Martin Romualdez. Oh no, it's not my nature. I'm not protecting anyone. But it's public opinion. Bahala na tayo. Basta, kung ako inyong tatanungin, parang alanganin ang direksyon nilang best friend ni Senator Lacson. Kaya, anong mangyari? Sige. Punta tayo sa 2028. Lalabanan niya si BP Sara. Anong chances niya na manalo? Noong 2022 nga, nagsalpukan na sila sa Vice President. Ang boto ni BP Sara is 32 million. Itong kay Soto, siyang pumapangalawa
If I'm not mistaken, pangatlo si Kiko Pangilinan. Ay, hindi. Kamali ako, parang pumapangalawa. Correct nyo na lang ako, ha. Pumapangalawa si Kiko Pangilinan, pangatlo itong si Tito Soto. Sa ano? Malit lang ang boto ni si Tito Soto sa presidente, vice presidente. Mabuti kung naka 3 or 4 million siya. Si Kiko Pangilinan parang 7 to 8 million or 9 million. BP Sara is grabe, 32 million. Oh, vice president nga. Hindi nga siya manalo. Presidente pa kaya? Oh, sige, bring it on. Mas maganda. The more, the better, the merrier. Oh. Soto, yan na. Contiveros, Rapi Tulfo. Buta natin, nandyan pa rin si Martin Romualdez. Oh. BP Sara, 5 sila. Nako, meron nang nag-survey, I think Pulse Asia ata ang nag-survey nito. Kung one-on-one lang na labanan, BP Sara and one united candidate, it's a close fight. Hindi makasigurado si BP Sara. Yun ang, ano, kung one-on-one. Kaya lang, once na more than 2 ang candidates, maging 3 pataas, mas malaki ang chances na manalo si BP Sara. Yun ang lumabas sa survey ng Pulse Asia. Why? Kasi, ang tayong mga DDS, sulit na tayo. Wala nang bawas yan. Ang mga DDS, nadadagdagan pa ngayon. Sa latest survey ng WR numero, 31% ang nagsabi mga DDS sila, 19% nagsabi Marcos loyalist sila, 15% nagsabi mga kakamping sila. And then the rest neutral. So yun, 31%. Kaya, wala talagang, opinion ko lang ito, I might be wrong, walang tatalo kay BP Sara sa 2028. So, bring it on, Mr. Senate President. Good luck po sa inyong hangarin. Maganda yung hangarin ninyo na gusto nyong magpresidente para matigil ng korupsyon dahil iyan talaga ang number 1 na kalaban ng ating bansa. Kawawa ang susunod na henerasyon kung hindi natin maagapan mapatigil ang korupsyon na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan Ugero, so mag-atop na gid sila karon. Tindog sila sa bagong balay. Pakatagpon ko nito. Balay. Basta wa ta pa. O karon te, nindot na gid kaayo ang inyong balay o. Nakapatindog na gyud mo og bagong balay. Nindot na gid nga tan-awon ang inyong atop. So karon te, unsa man ang imong maistorya nga nakaatop na mo, nagpatindog na mo og balay nga bago? Unang-una, salamat sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video nga natabang sa mo. Salamat gid kayo sa inyo ha. Kay nakapatindog gid ko sa among balay. Kung dili ang nagtabang sa mo, di gid mo makapatindog sa balay namo. Salamat kayo. Salamat. Karon te, pila day ka bukang imong anak? Akong anak, duha na. Duha.
So upat mo nga magpuyo din ani. Oo. Oo. Sige, mara to te. Salamat. Salamat. Sige, bye-bye.